Magandang araw everyone. So bago tayo magsimula sa ating tatalakayin ngayong araw, ay gusto ko lang malaman kung may natutunan ba kayo sa tinalakay natin kahapon. So ano na nga ba ulit ang tinalakay natin kahapon? Magaling. So ang ating tinalakay kahapon ay ang nasyonalismo at pagtamo ng kasarinlan sa mga piling bansa. So ito yung apat na bansa na which is Pilipinas, Burma, Vietnam at Indonesia. So ngayon naman ay dumako na tayo sa ating tatalakayin ngayong araw. So ang ating tatalakayin ngayong araw ay ang sektor ng industriya. So merong subsektor ng industriya at dito yung apat na. Ang una dyan is ang pagmimina, pagmamanufaktura, construction at utilities. Unahin natin ang pagmimina. Pagkuha at pagproseso ng mga yamang mineral o enerhiya upang gawing tapos na produkto o kabahagi ng isang yaring kalakal ang mismong produkto, ilaw, man o na proseso ang nagbibigay ng kita para sa bansa. So may ideya na ba kayo kung ano yung pagmimina class? Tama, ito yung humuhukay sila sa lupa at kumukuha ng mineral o metal o mga gas. Naintindihan ba? So ang susunod naman dyan ay ang pagmamanufaktura. Ito ay tumutukoy sa paggawa ng mga produkto sa pamamagitan ng manual labor o ng mga makina. Nagkakaroon ng physical o chemical na transformasyon ang mga material o bahagi nito sa pagbuo ng mga bagong produkto. So ang pagmamanufaktura class ay ito yung maaring gamitan ng mga machinery or mga handmade. Kaya tayo nakakabuo ng mga produkto. Intindihan na ba? Magaling. So ang susunod naman dyan ay ang construction. Kabilang dito ang mga gawaing tulad ng pagtatayo ng mga gusali, struktura at iba pang land improvements. Ito yung pag sinabi natin construction class, ito yung pagpapatayo. Example na lang dyan is yung pagpapatayo ng mga bahay o mga building. Yon. So ang last naman ay ang utilities. Ito naman ay binubuo ng mga kumpanyang ang pangunahing layunin ay matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan tulad ng tubig, kuryente at gas, kasama dito ang paglalatag ng mga infrastruktura at angkop na teknolohiya upang maihatid ang nararapat na serbisyo sa lahat ng tao. So itong utilities class, ito yung parang gobyerno natin na nagpapaano din ng layunin ng mapaganda ang ating bansa at yun na rin. So susunod naman dyan is ang uri ng industriya ayon sa laki. Ang una dyan is cottage industry, susunod naman small and medium scale industry at large scale industry. So unahin natin sa cottage industry. So ang cottage industry is napapaloob dito ang mga produktong gawang kamay, hindi higit sa 100 manggagawa ang kabilang sa industriya at maliit na lugar lamang ang sakop ng operasyon nito. So, may alam ba kayong mga paggawa ng produkto ng mga ganito, handmade class? Pwede. So, may example ako dito sa cottage industry. Kilala nyo ba si Josh Mohoyko? Di ba siya yung may-ari ng kumpanyang Kangkong Chips? Yun yung, kasi nakita ko noon dun sa interview niya na ang manggagawa lang niya is nasa 100 na katao. So, ayan, dun ako nagbase sa 100 na katao. At saka handmade din yung paggawa nila ng produkto. So, naintindihan na ba class? So, pag sinabing cottage industry, ito ay binubuo lamang ng 100 na katao o higit pa. Intindihan na ba? Galing. So, susunod naman dyan is small and medium scale industry. Small and medium scale industry, binubuo naman nito ng 100 to 100 na mga manggagawa at ginagamitan ng payak na makinarya sa pangproseso ng mga produkto. Dito sa small and medium scale industry na class, dito na yung mas madami na yung makina na ginagamit nila at mas madami na din yung mga tao.
Maliwanag, diba? So, ang susunod naman na dyan is large scale industry. Binubuo ng higit sa 200 na mga manggagawa, ginagamitan ng malalaki at komplikadong makinarya sa pagproseso ng mga produkto at kailangan ng malaking lugar para sa produksyon tulad ng mga planta o pabrika. So, ito class sa large scale industry, ito na yung pangmalawakang paggawaan katulad ng mga kotse, di ba malalawak yung mga ganun, or mga ano pa bang mga lalawak. May idea pa ba kayong class? Pwede. Pwede din ito sa mga paggawa ng makinarya, ganun. So, naiintindihan na ba class? Galing. So, bago tayo magtapos sa ating talakayin, ay meron lamang akong assignment para sa inyo. So, babasahin ko ang panuto. Isulat ang sagot sa notebook, copy and answer. Isulat ang pangalan, lagda ng magulang o guardian. So, ang tanong is, essay ito class. Paano ka makakatulong sa pag-unlad ng sektor ng industriya tungo sa pagkamit ng kaunlaran ng bansa or ng ating bansa? Naintindihan na ba class? Galing. So, dito na nagtatapos ang ating talakayan.